No? So ngayon, no, naranasan nyo na ba ang ganitong pangyayari, no, sa inyong buhay, lalo na sa mga taong naglilingkod sa Panginoon o mga taong true Christian? Sa mga true Christian, no, itong mga panahon, no, na masaya kang naglilingkod, nananampalataya, nananalangin doon sa ating Panginoon. Sinasamba mo lagi ang Panginoon. Yung kagalakan sa puso na nadarama mo parang isang apoy na nag-aalam. Excited ka every time na ginagawa mo ang tungkulin bilang isang alagad ng Diyos. Yung paglingkuran ng iyong Panginoon. Naranasan nyo ba ito? Ang kagalakan na para bang nag-aalab yung kagalakan sa puso mo na paglingkuran ng Diyos. Ngunit, lumipas ang ilang araw, days, weeks, and even a month, no? Yun, bumagsak ka sa pagkakasala. Para bang naiisip mo na nabigo mo ang iyong Panginoon dahil nga sa isang pagkakamali na iyong nagawa. Nahihiya ka na nito. Nahihiya ka nitong mag-apologize, mag-apology. Hingi ng mga apologize. Hingi ng mga pagkakataon no, na magsisi sa iyong kasalanan. Nahihiya ka dahil nga nabigo mo siya. Nahihiya ka na. Minsan matigil mo na ang iyong daily prayer life, daily worshiping, no? Daily worship to God. Nahihiya ka. Alam nyo ba kung ano ito? Ito ay isa sa mga spiritual battle na hinaharap mo. Isa ito sa mga pakikipag-away na hinaharap mo na minsan napabagsak ka ng iyong kaaway. Napabagsak ka ng iyong kaaway. Lagi mong tatandaan dito sa boxing. Sa boxing, alam naman natin na may dalawang tao dyan na nag-aaway at naglalaban. No? Kung ang isa bang tao sa kanila ay napabagsak, hindi na lamang ba siya babangon? Siyempre, isipin niya lang ba sa sarili na pagbagsak niya? Talo na ako. Kahit pa alam niya na may lakas pa siya na bumangon uli at lumaban muli. Kahit pa alam niya. Hindi na lamang ba siya babangon at di-discourage na lang ba siya na ayoko nang lumaban, natatalo na ako, napabagsak na ako. Unang bagsak lamang ba, tatalo na siya? Hindi, siyempre hindi. Babangon siyang muli at lalaban siyang muli hanggang sa kakayanin pa ng kanyang katawan. Kung kakayanin man niyang manalo, pipilitin niyang manalo. Ganito rin tayo. We are fighting against the devil, no? Through sin. Ang kasalanan, ang demonyo magpapabagsak sa iyo sa pamamagitan ng kasalanan kahit pa sa likod ng iyong mahigpit na pananampalataya doon sa ating Panginoon. Huwag kang sumuko nito despite sa pagbagsak niya sa iyo. Huwag mong tingnan ang kasalanan. Do not focus. No? Huwag mong i-focus ang kasalanan. Ang kasalanan na iyong nagawa, huwag mong i-focus doon. Huwag kang mag-focus doon. Kasi kung gagawin mo yun, discouragement at yung hindi ka na magpapatuloy pa sa pag-abante. Kasi nga, yung kasalanan ay laging nakahawak sa iyo. Pumipigil yan sa iyo na umabante muli. Kung ikaw ay nakapokus doon sa kasalanan at nakatingin ka sa kasalanan muli. Kalimutan mo ang mga nakaraan. Focus your Christ on Christ. Focus your eyes on Christ. Focus mo ang iyong mga mata kay Kristo at puso. As long as na kaya mo pang bumangon at lumabang muli, bangon. Kasi as long as ang Diyos nagbibigay pa sa atin ng isa pang pagkakataon to repent, ang Diyos pinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa iyo. Bangon muli. Huwag mong hayaan na lugmukin ka
talunin ka, pabagsakin kang muli ng kasalanan na yan. Na dahil sa pagpabagsak mo sa iyo, pagpabagsak ni Satanas sa iyo, dahil sa kasalanan, ay hindi ka na muling babangon at umabante. Binangon kang muli ng ating Panginoon. Nangangahulugan yan. Keep on moving. Keep on moving. Ganito. Kung ipokus mo ang iyong kasalanan, matatalo ka. Ang kasalanan, nagiging makapangyarihan sa mga taong naaalipin ito. Gagapusin ka nito. Pipigilan ka nito. Nagiging makapangyarihan yan. Ngunit, kung may pagkakataon man na makawala ka sa paggapos ng kasalanan at mayroon talagang pagkakataon through Christ sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, lumayo ka sa kasalanan. Kung maaari, bumangon kang muli. Anong sabi ng Panginoon doon sa panahon ni Moises? Keep on moving. So hindi niya sinabing mananatili ka dyan, kundi umabante kayo, diretso kayo, moving, keep on moving. So ang gusto ng Panginoon sa atin, na pabagsak man tayo ng kasalanan ito, at bumangon tayong muli, kailangan buong lakas na naman tayong lumabang muli hanggang sa katapusan. Huwag mong titignan ang kasalanan. Nadaanan mo na yon, huwag mo nang titignan pang muli, gaya ng ginawa ng asawa ni Lot na nagiging asin. Gaya din ng mga apostolis na ginawa noon sa panahon na persecution, nang hinuli na si Kristo. Lahat ng mga apostolis na kawatak-watak at iniwan si Kristo mag-isa. At huwag din tayong gumaya, no? Kahit pa, no, itong mga pangyayari nagaganap sa atin. Diba, tingnan mo yung ginawa nila, nangyari sa kanila, sa mga apostolis noon. Bumalik sila sa Panginoon. Bumangon. Ganon din sana tayo. Habang may lakas pa tayong bumangon at lumabang muli sa buhay na ito. Keep on moving. Keep on moving. Dahil may gantimpala na inilaan ng Panginoon para sa mga tao hindi sumuko sa buhay na ito. Ang ginagawa ni Satanas ay pigilan ang tao na maabot o makamit ang pangako ng Panginoon. Pipigilan niya ito hanggat kaya niya. Kung ikaw magpadala sa kasalanan, kasi ang kapangyarihan ni Satanas ay ang paggawa ng kasalanan. Ang kasalanan, yan ang kapangyarihan niya upang ikaw ay wasakin. Discouragement, mapifeel mo, maranasan mo. Pero continue lang to move forward. Move forward. Despite sa marami mong pasa sa bugbugan dahil sa kasalanan. Move forward. So hindi lamang tayo mag-isa ang nakaranas nito, kundi marami pa. Ayon nga sa Biblia, ang pakikipag-away niyo laban sa kasalanan ay hindi pa humantong sa kamatayan. So keep on moving forward. Focus your heart uli doon sa ating Panginoong Hesukristo. Focus uli. Bumangon tayo muli at lumaban. Umabante. As long as there is life, there is chance. Ang Diyos nagbibigay pa sa atin ng pagkakataon to repent, na magbalik muli sa Kanya at magsisi. Gawin muli natin ang kagalakan ng pagsamba, ang kagalakan ng ating puso tuwing sumasamba tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos nagbibigay sa atin yan. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat din. God bless everyone.